Ayan, isang masayang umaga po sa ating lahat. Happy Sunday po. Ayan. So alam ko po na ang bawat isa ay nagagalak ngayong araw. Amen po ba? Ayan. So, sige po, para po sa araw na ito, tayo po ay sabay-sabay na mag-aawitan sa pamuna po ng ating praise team. Kasunod po nito ang pagbabasa ng ating scripture reading sa pamuna ni Kuya Julius. At hindi po sa lahat tayo po ay makakapakinig ng salita ng Diyos mula po sa ating pastor. So, sige po, samahan niyo po akong manalangin. Purihin po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuligan po namin sa araw na ito. Maraming pong salamat sa pagkakataon na magiging po kami pinagsama-sama muli upang maitaas ka. Lord, dinadalangin po namin ang Panginoon niyo sa aming gawain. Kayo po ang tunay namin maranasan. Simula po sa simula hanggang po sa matapos po. Nawa po na yung mapapakinggan po namin salita ay tumamo po hindi lamang po sa aming mga isip, kundi po sa aming mga puso. Ganun nga, Lord, ang araw na ito ay para po sa inyo. Tunay nga po na kalukuran niyo po ang bawat isa sa amin. Maraming pong salamat, Lord, sa pagiging tapat niyo sa buhay ng bawat isa. At sa pagmamahal niyo po na hindi hinihingi ng kahit anong kapalit. Nawa po na kailangan po ang maitaas at pagpurihan sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So again, isang happy Sunday po sa atin. So nalalapit na po ang Pasko at alam ko na ang bawat isa ay excited na rin. So hindi naman po dahil ito po ang araw upang i-celebrate natin ang kapanganakan ng ating Panginoon. But also, ito rin po yung araw ng pagbibigayan at pagpaparamdam ng pagmamahal sa bawat isa. So, sige po, tinatawagan na po ang ating praise team para po sa ating pag-aawitan. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay sama-sama umawit sa ating Panginoon. Alam po natin yung kanta na As We Gather, Steadfast Love, and One Desire. Samahan niyo po kami na awitan ng Panginoon. As we gather, may we glorify
together may we glorify your name. Knowing when the times our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. So, napansin po ang karapat-dapat. You gave it all for me. My soul desire, my everything, and all I am is devoted to you. How could I fail to see? You are the love that rescued me. All I am is devoted to you. And oh, how could I not be you, Lord, here with you? So have your way in me. So there is just one thing that I will see. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. Tayo po ay sama-samang tumayo at tumawid sa ating Panginoon. Minsan pa po awit na po natin. You gave it all for me. My soul desire, my everything, and all I am is devoted to you.
mga awit, 129. Mga awit, 129. Verse English, Psalms 129. Babasahin ko po sa version ng Tagalog. Panalangin laban sa mga kaaway ng Israel. Ihayag mo, O Israel, ang ginawa ng kaaway. Sa simulang usigin ka mula pa ng kabataan. Simula pa noong bata, ako hindi na nilubayan. Mahigpit na pinag-usig, bagaman di nagtagumpay. Ako ay sinaktan nila at ang likod ko'y sinugatan. Mga sugat na malalim, parang bukid na binungkan. Ngunit ang Diyos na si Yahweh, palibhasa ay matuwid. Pinalaya niya ako at sa hirap ay inalis. Nawa itong mga bansang laking namumuhay sa Zion, sa labanan ay malupit, mapahiya, mapaulo. Matulad sa mga damong tumubo sa mga bubong. Natutuyong lahat ito kahit ito'y bagong sipol. Di na ito binibigkis at hindi na tinitipon. Verse 8. Kahit isang dumara ay di man lamang banggitin. Nawa ang pagpapala ni Yahweh sa inyong tanggapin. Sa pangalan ni Yahweh, pagpapala niya ay inyong tanggapin. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Magandang umaga sa inyong lahat at ating pong ipagpapatuloy ang ating series na God at ngayong umaga tatalakayin natin ang paksang God in a Human Body o ang Diyos sa katawan ng tao o sa madalas nating narinig, Diyos na nagkatawang tao. God in the flesh. At ang ating babasahin na foundational text para sa talakayin natin ngayong umaga ay ang John chapter 1 verses 1 and 14 at babasahin din natin ang Philippians 2 verses 5 to 7. Babasahin ko ang John chapter 1 verses 1 and 14 sa NRSV sa English at pagkatapos babasahin ko ang Philippians chapter 2 verses 5 to 7 sa NIV at babasahin ko yung Tagalog ng dalawang ito sa Filipino Standard Version. Basahin muna natin yung John chapter 1 verses 1 and 14. Sabi, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh and lived among us. Noong simula pa lamang ay naroon na ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin. Philippians chapter 2 verses 5 to 7. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Taglayin ninyo ang pag-iisip na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya ay nasa kalikasan ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Sa halip ay itinuring niyang walang halaga ang sarili. Kinuha ang kalikasan ng alipin at naging katulad ng mga tao. Lord, sa umagang ito, dalangin namin ang pagkilos mo
sa buhay ng bawat isa, maging sa aming pagtalakay. Ikaw ang siyang maluwalhati at ikaw ang magturo sa amin ng mga bagay na nais mong matutunan namin sa umagang ito. Sa pangalan po ni Jesus, Amen at Amen. Well, 5 araw na lang at December 25 na, Pasko na, no? At alam ko na iba sa atin ay papunta na ron, naghahanda na. Ang iba naman sa atin ay tila ba magiging malungkot ang Pasko dahil sa mga pangyayari sa buhay at sa ating paligid. Pero sa Kristyanismo, ang December 25 ay yun ang tradisyonal na petsa ng pagdiriwang o tradisyonal na araw kung saan ipinagdiriwang ang Kapaskuhan o ang kapanganakan ni Kristo. So ano man ang mangyari, no? Ang Pasko ay nariyan. Ang Pasko ay hindi maaaring hindi maganap sapagkat yan ay sa loob ng napakatagal na panahon. Yan ay ipinagdiriwang na ng Kristyanismo. Pero bakit nga ba mahalagang pagdiriwang sa atin ang Kapaskuhan, sa ating mga Kristiyano, lalo na? Dahil ba maraming regalo? Dahil ba merong bonus? Dahil ba maraming pagkain? Of course, hindi yun ang dahilan. At alam niyo yun, na hindi yun ang dahilan. Hindi rin isang mahalagang pagdiriwang ang Kapaskuhan dahil birthday ni Jesus. Tandaan niyo, no? Hindi yun ang dahilan. Hindi dahil birthday ni Jesus. As a matter of fact, hindi nagdiriwang o hindi nagse-celebrate ng birthday ang early Christians. O yung mga Kristiyano noon, hindi sila nagse-celebrate ng mga birthday. At hindi nila sinelebrate ang birthday ni Jesus noong panahon nila. Kaya hindi dahil birthday ni Jesus kung bakit nagse-celebrate o nagdiriwang ang Kristyanismo ng Kapaskuhan. So, kung hindi yung birthday, ano ang pinagdiriwang natin? Well, nandun na yun. Kasama yung birthday, pero hindi yung birthday mismo. Hindi yung kapanganakan mismo. Sa halip, isang napakahalagang pagdiriwang ang Kapaskuhan para sa sangkatauhan, lalo na sa ating mga Kristiyano, dahil ito ay isang pagdiriwang na si God ay nagkatawang tao. Hindi lang basta birthday ni Jesus, kundi si God ay nagkatawang tao, namuhay sa piling ng mga tao para bigyan ng totoong buhay ang tao na hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng sangkatauhan. Dapat nating tandaan na si Jesus ay God sa katawang tao. Si God na lumalang sa lahat ng bagay, sa heaven o sa earth, ay naging katulad natin. Walang hindi Diyos kay Jesus kung paano walang hindi Diyos sa Diyos Ama. Yun ang totoo. Pinagdiriwang natin ang Kapaskuhan hindi dahil sa birthday, kundi ang Diyos ay nagkatawang tao. At yun nga, isa pamamagitan ng pagsilang o ng birthday, pero hindi lang yung birthday mismo, kundi yung katotohanan na ang Diyos ay nagkatawang tao, pumarito sa atin, tumira sa piling natin para bigyan tayo ng totoong buhay. Yun ang pinakadiwa ng kapanganakan ni Jesus. Hindi lang basta siya sinilang. Katulad natin, lahat tayo ay may birthday. Hindi lang pagdiriwang, hindi yung basta birthday lang. So, si Jesus ay God na nagkatawang tao. Siya ay buong Diyos. Ibig sabihin. Pero narinig niyo na ba ito? Paano magiging Diyos si Jesus o si Kristo samantalang nagutom siya, nauhaw siya, napagod siya, natulog siya, at saka huli-hulihan, namatay siya. Ang Diyos ba ay pwedeng magutom, mauhaw? Pwede ba siyang mapagod at makakatulog at mamatay? Of course, alam natin yun na ang Diyos ay hindi po pwedeng makaranas ng mga ganon. Pero, pwede niyang maranasan yun. Pwede niyang matikman yun. Kapag siya ay nagkatawang tao. At yun nga ay, kung siya ay magkatawang tao, at yun nga ay nangyari sa doon sa pagkakatawang taon ng Diyos kay Kristo. Naranasan ng Diyos ang lahat ng yan
no? Natikman niya ang sabihin natin yung hindi lang hapdi kundi yung bagsik at yung tindi, yung pagiging karumal-dumal ng kamatayan. Natikman ng Diyos yun sa pamamagitan ni Kristo nang siya ay nagkatawang tao. Kaya pwedeng maranasan ng Diyos yun. Pero kung siya mismo, kung hindi siya magkakatawang tao, hindi niya mararanasan yun. Pero pinili niya yun. At yun yung essence, yun yung diwa ng Philippians, ng Filipos 2 na binasa natin. Naging alipin nga siya eh. Ang Diyos ba pwedeng mong alipinin? Hindi natin pwedeng alipinin ng Diyos. Pero pinili niya yun. Bumaba siya doon sa sukdulan na yun para sa atin, para sa sangkatawan, para mabigyan tayo ng buhay. At magbigay din siya ng halimbawa kung paano ipamumuhay ang totoong buhay na ipinapagkaloob niya sa atin. So naranasan ni God ang mga infirmities, yung mga kahinaang yun, nang siya ay nagkatawang tao. Ito ang tandaan natin. Sino mang nagtatakwil na si Jesus ay hindi God na nagkatawang tao at naparito sa lupa, no? Ayun nga, yung Diyos na naparito sa lupa, saan yung laman, ang sino man nagtatakwil doon ay Antikristo. No? Yun ang sinabi ni Juan sa kanyang mga liham. Doon sa, at least doon sa dalawang liham niya. Yung unang Juan, yung 1 John, tsaka 2 John. Sabi doon sa 1 John chapter 4, makikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos sa ganitong paraan. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesu Kristo ay dumating bilang tao ay sa Diyos. Ang sabi, ang sabi doon, every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God. Dumating bilang tao. Si Kristo ay dumating bilang tao. Ang sino mang nagpapahayag na si Jesu Kristo ay dumating bilang tao ay sa Diyos. Ang bawat espiritong hindi kumikilala kay Jesus ay hindi sa Diyos. Ito ay espiritu ng Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon ay nasa sanlibutan na. Lilinawin ko mamaya yung Antikristo na yan. Sabi doon sa 2 John chapter 1 verse 7, many deceivers have gone out into the world. Those who do not confess that Jesus Christ has come in the flesh. Any such person is the deceiver and the Antichrist. Sapagkat maraming magdaraya o mandaraya ang kumalat sa sanlibutan. Hindi nila kinikilala na dumating si Jesu Kristo bilang tao. Ibig sabihin, hindi nila kinikilala si Jesu Kristo na Diyos. Dumating siya bilang tao. Ang mga ito ang magdaraya at ang Antikristo. So, kung sino mang hindi kumikilala na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, ay Antikristo. At marami, noong panahon ni Juan, yun ang problema, yun ang issue. No? At maging sa ngayon, may mga naniniwala na gano'n, na si Jesus ay hindi Diyos na nagkatawang tao. Yung salitang Antikristo ay yung sino mang laban kay Kristo, yung sino mang laban sa katotohanan na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Pwede rin natin sabihin na ang Antikristo ay yung mga laban sa Pasko. Yung ayaw sa Pasko. Bakit? Sapagkat ang Pasko, sabi ko nga kanina, ay yung pagkakatawang tao ng Diyos. Kaya kung may kilala kayong mga taong hindi naniniwala kay Kristo bilang Diyos at hindi rin naniniwala sa Pasko, may espiritu ng Antikristo doon. Dahil ang totoo, si Kristo ay Diyos na dumating dito sa laman o sa katawang tao. Dumating siya bilang tao. Ngayon, yung Antikristo, yun ang diwa niya. Hindi ito yung Antikristo na alam ng marami sa atin. No? Kasi pag sinadinig natin yung Antikristo, ang niisip agad natin, yung isang leader na darating na panahon, in the future. Gusto kong sabihin sa inyo na walang ganong Antikristo na darating sa future. Yung magtatatak ng 666, walang ganong darating. Yung kaisipan na yun, yung katuroan na yun, na mayroong isang leader, yung Antikristo na tinatawag, tapos
dadating siya in the future at magtatatak sa noo at sa kamay ng mga tao, tatatak yung 666. Yung kaisipan na yun, yung katuruan na yun, ay bunga lamang ng maling pagkaunawa doon sa Revelation chapter 13. Wala kayong makikitang salitang Antikristo. Yung salitang Antikristo, hindi nyo makikita sa aklat ng Revelation. Kaya yun ay hindi totoo. Ha? Pero ibang usapan yun, ibang talakayin yun eh. So gusto ko lang sabihin sa inyo na yung Antikristo nasa isipan natin o nasa isipan ng maraming tao ngayon. Hindi yun yung Antikristo na sinasabi ni Juan dito. Ang sinasabi ni Juan, at ito yung talagang Antikristo, yung sinasabi ni Juan, yung mga hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, o kaya naman hindi sila naniniwala na si Jesus ay talagang tao. Dalawa yun eh. Yun mga problema nung panahon ni Kristo. Ginamit sa Biblia ang salitang Antikristo, lalo na doon sa dalawang verses na yan, o doon sa dalawang liham ni Juan. No? Ginamit yung salitang Antikristo para tukuyin yung mga tao na nagtuturo una si Jesus ay hindi Diyos. Hindi siya Diyos na nagkatawang tao. At pangalawa, yung mga nagtuturo na si Jesus ay hindi talaga tao. At mamaya, mababanggit pa natin yan mamaya. No, so, yung dalawa na yun. So, kung iniisip nyo, yung Antikristo na binanggit ni Juan ay yung Antikristo na darating sa hinaharap, hindi yun. Walang ganun, walang Antikristong ganun. Sabi ko nga, yun ay maling pagkaunawa lamang sa Revelation 13. Walang Antikristong darating na magtatatak ng 666 na ngayon, pati yung vaccine, yung COVID vaccine ay iniuugnay doon sa 666 ng mga Kristiyanong hindi nag-iisip. Meron ako nabasa na sinasabi nila na yun daw ang mag-giveaway, yun ang magbibigay daan para sa 666 yung pag-vaccine, yung COVID vaccine. Walang katotohanan yun. Yun ay mga spekulasyon ng mga Kristiyanong hindi nag-iisip at hindi pinag-aaralan ang Biblia. Malayong-malayo yun sinasabi doon sa Revelation. Tandaan nyo, walang Antikristo kayo makikita sa aklat ng Revelation, sa aklat ng pahayag. So, ginamit ni Apostol Juan ang salitang Antikristo dahil ang mga ito ay yun yung tinuturo nila, yun yung malaking issue ng panahon ni Juan, yun yung malaking problema ng panahon ni Juan tungkol kay Kristo. Yun ang usapin noon tungkol kay Kristo, na mamaya mababanggit natin yung ilan, no? Sa katunayan, noong unang 500 taon ng Kristyanismo, maraming kumalat, maraming lumabas na katuruan at paniniwala na mali tungkol kay Kristo. And one of the biggest questions that Christianity wrestled with during those time was, how could Jesus be both God and man at the same time? Ang isa sa pinakamalaking tanong na talagang pinag-isipan ng Kristyanismo noong mga panahon na yon ay, paano nga ba na si Jesus ay pwedeng maging Diyos sa tao sa isang pagkakataon? Paano si Jesus ay parehong totoong Diyos at totoong tao sa isang persona? At mayroong mga taong naniniwala kay Jesus noon na nagdala ng mga solusyon. Nagdala sila ng solusyon para sa issue na ito. Naniniwala sila kay Jesus pero hindi necessarily sila talagang nakaranas ng relasyon kay Kristo. Parang yung mga kulto ngayon, naniniwala sila kay Jesus pero wala silang kaugnayan kay Kristo, na kaugnayan na naranasan nila yung buhay na dinala ni Jesus nung siya ay naparito at nagkatawang tao. Wala sila nun. Naniniwala lang sila kay Jesus. At yun nga, sabi ko, nagdala sila ng solusyon para harapin yung issue na yon. Paano si Jesus ay magiging totoong Diyos at totoong tao sa iisang persona. So, merong mga solusyon na kumikiling sa isang banda, at meron ding solusyon na kumikiling lamang sa isang banda. No? At ito, titingnan natin dito. Merong solusyon na minungkahi na si Jesus ay tao lang. Na hindi siya, doon kumikiling yung paniniwala na si Jesus ay tao lamang.
Jesus was a mere man. At ang isa dyan ay yung paniniwala na yung tinatawag na Arianism. Ang paniniwala niyan ay si Jesus ay hindi lubos ng Diyos. No? Siya ay naunang nilalang ng Diyos bago pa nilalangin ang lupa at langit. So, si Jesus ay created being, nilalang din ni God. Kaya hindi siya kapantay ng Diyos, hindi siya lubos ng Diyos. Maaaring maliit na Diyos siya, pero hindi siya kapantay ng Diyos. Meron ding mga naniniwala na si Jesus, na paniniwala ng isang grupo na Hudyo, no? Na si Jesus ay itinuturing nila na talagang Mesiyas. At siya ay anak ni David o galing sa lahi ni David, at siya ay mayroong karapatan doon sa trono ni David, pero hindi siya Diyos. No? Meron din paniniwala na nagsasabi na si Jesus ay mas mababa ang uri at ang kapangyarihan. Pati ang Holy Spirit, mababa ang uri at kalikasan, kapangyarihan kaysa kay God the Father. So, yun yung isang paniniwala noon. Kaya si Jesus ay hindi po pwedeng maging katulad ni God na makapangyarihan sa lahat, sapagkat si Jesus ay mas mababa ang uri sa kapangyarihan at maging sa kalikasan. Meron ding naniniwala noon, nagtuturo na si Jesus ay namuhay ng isang normal na buhay ng isang tao. At siya ay, nung kanyang bautismo, ay inampon siya ng Diyos para maging anak ng Diyos. Pero muli, hindi siya Diyos. So, yun yung mga paniniwala na pumapanig na si Jesus ay tao lang, hindi siya Diyos. Sa kabilang dako, no, meron din naman mga paniniwala na pumapanig doon sa si Jesus ay God lamang, Diyos lamang. No? Ito yung mga Kristiyano, no? Naniniwala kay Kristo, pero ito ang kanilang solusyon doon sa issue na si Jesus ay parehong Diyos at tao. So, yung isang paniniwala ay nagsasabi na si Jesus ay merong katawan, pero yung katawan na yon ay appearance lamang, anyo lamang, hindi totoong katawan. Kumbaga parang anino, no? O parang multo, ganun, yung kanyang katawan. Nakikita mo pero hindi talaga totoong katawan. So, dahil sila naniniwala na ang grupong ito, yung Docetism, sila ay parte ng Gnosticism noon, na ang anumang bagay para sa kanila ay masama. Kaya hindi po pwede ang Diyos ay magkaroon ng flesh o laman. Kaya sa kanila, bagamat si Kristo ay may katawan, hindi totoong katawan yon. Yun ay ilusyon. Yun ay parang anino nga, sabi ko. Parang yung mga anghel, pag nagpakita sila, di ba, nagkakatawang tao sila. Pero hindi talaga tunay na katawan na katulad ng sa atin yon. Yun ay anyo lamang, anyong tao. Para lamang makapagpakita sa tao. Meron din naniniwala na si Jesus ay mayroong katawan na katulad ng sa atin, no? Totoong katawan, buong buo na katulad ng sa atin, pero ang kanyang isipan ay hindi isipan ng tao, kundi ang kanyang isipan ay divine mind o kaisipan ng Diyos, isipan ng Diyos, sabihin natin gano'n. Ibig sabihin, wala siyang pag-iisip ng tao, kundi ang kanyang pag-iisip ay Diyos. So ito ay pumapanig doon sa pagiging na si Kristo ay Diyos lamang. Meron din mga naniniwala na si Jesus ay walang human will, walang pagpapasya ng tao. Kundi ang kanyang pagpapasya ay Diyos. Bagamat siya ay mayroong katawang tao, pero ang pagpapasya niya ay pagpapasya ng Diyos. Wala siyang human will. So ayan ang mga paniniwala noon tungkol sa pagiging Diyos at tao ni Kristo. At ang pangatlong solusyon na minungkahi noon ay yung tinatawag na monophysitism, no? Na si Kristo ay mayroong divine nature o kalikasan ng pagka-Diyos at kalikasan ng pagkatao, human nature and divine nature. Nung nagsama yung dalawa na yan sa isang persona, nagkaroon ng pangatlong nature o yung unique nature, bagong nature, new and unique nature. So
mali rin ito, no? Hindi ganun yun. Hindi nagkaroon ng pangatlong nature na God-man nature, hindi ganun. So, yung tatlo na yan, bagamat yan ang mga minungkahing solusyon nung panahon na yon, hindi yan ang tinuturo ng Biblia. At sa pag-aaral ng mga theologians noon, mga tagapagturo ng Biblia sa iglesia, alam nila na merong mali doon. Kaya noong 451 AD, tumawag ng konseho, no? Yung tinatawag na Council of Chalcedon, o Chalcedon minsan ang tawag, o Chalcedonian o Chalcedonian Council noong 451 AD. At ito ay dinaluhan ng humigit kumulang sa 500 mga pinuno ng iglesia ng Catholic Church. Catholic Church noon, hindi pa Roman Catholic. Papunta pa lang doon sa Roman Catholicism, pero hindi pa purong Roman Catholic yung Catholic Church na tinatawag. Pag sinabing Catholic, universal. Pero hindi pa Roman Catholic, papunta pa lang doon. So nagpulong sila at pinag-usapan ito, tinalakay nila kung ano talaga. At dito nabuo yung tinatawag na Chalcedonian o Chalcedonian definition kung ano talaga si Kristo. Na doon sa statement na yon, ang sinasabi ay si Kristo ay isang persona na taglay ang totoo, dalisay at buong kalikasan ng pagiging Diyos at taglay rin ang totoo, dalisay at buong kalikasan ng pagiging tao. Ang pagsasama ng dalawang kalikasan ito sa isang persona ay hindi magbabago, hindi mahahati, hindi mapaghihiwalay, at ang pagkakaiba ng dalawang kalikasan ito ay hindi naalis bunga ng kanilang pagsasama at hindi rin naghalo sa isa't isa ang kanilang mga katangian. Sa madaling sabi, sa isang persona ni Jesus, siya ay likas na Diyos at likas na tao. Yun ang naging standard na paniniwala ng Kristyanismo, ng Evangelicals, Roman Catholic, ng Orthodox, no, na si Jesus ay ganito. Pero ano sinasabi ng Biblia? Sa Biblia, ang sabi sa Romans 9:5, to them, yung Israelites, belong the patriarchs, and from them, according to the flesh, comes the Messiah, who is over all, God blessed forever. Amen. Sa kanila, ang mga patriarka, sa mga Israelita daw ang mga patriarka, at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo ayon sa laman. Diyos na kataas-taasan at maluwalhati magpakailanman. So si Jesus ay galing sa laman, nagmula sa lahi ng sa lahi ng mga Israelita ayon sa laman, pero siya ang Diyos na kataas-taasan. Sa Pilipos 2 na binasa natin kanina, basahin sa Tagalog ulit, no? Ang sabi niya, sabi ni Pablo, taglayin ninyo ang pag-iisip na tulad kay Kristo Jesus. Kahit siya'y nasa kalikasan ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Sa halip ay itinuring niyang walang halaga ang sarili, kinuha ang kalikasan ng alipin, at naging katulad ng mga tao. Nagpakababa ang Diyos. Naganyong tao, namuhay, nakasama natin, at yun ang Pasko. Yung kanyang pagkakatawang tao. Pero bakit ginawa ng Diyos yun? Anong layunin ng Diyos at siya'y nagkatawang tao? Walang iba kundi sa pamamagitan nun ay muli niyang maibalik sa dating kalagayan ang sang nilikha, ang lahat ng kanyang nilikha. At uunahin niya ang mga tao. Maibalik sila sa dating kalagayan. Sa madaling sabi, para magbigay ng kaligtasan. Yung kaligtasan, minsan myopic ang pagkaintindi natin dito. Ibig sabihin, makitid yung pagkaintindi natin doon sa salitang kaligtasan. Pag sinabing kaligtasan, agad-agad pumapasok sa isipan ng mga Kristiyano pagpunta sa langit. Actually, hindi yun eh. Hindi yun ang ibig sabihin ng kaligtasan. Maliit na bahagi lamang yung pagpunta sa langit at sa katunayan, yun ay huling-huli. No?
ang talagang layunin ni Kristo, yung kaligtasan na sinasabi, ay ibalik yung nilalang ng Diyos. Hindi lamang ang tao, kundi ang buong sangnilikha. Kaya nga pakikita nyo, pagdating sa Revelation doon sa dulo, sa chapter 21, chapter 22, nagkaroon ng bagong langit at bagong lupa. Kasi mahal ng Diyos ang kanyang sangnilikha, hindi lamang ang tao. Kaya kung akala ninyo, pinapahalagahan nyo yung sarili nyo, yung kaluluwa nyo, pero winawasak nyo ang kalikasan, may pagkakamali sa pagkaintindi nyo sa kaligtasan. So, yun yung kaligtasan. To bring salvation unto man. Pero yung kaligtasan nga, sabi ko, hindi lang yung pagpunta sa langit. Ito yung buong package na ikaw ay mapatawad ng Diyos, maranasan mo yung bagong buhay, yung buhay ng Diyos, at ikaw ay umusad tungo sa pagiging tulad ni Kristo, at sa kahuli-hulihang panahon, makasama ka doon sa bagong sangnilikha. Doon sa restoration of all things. Hindi lang pagpunta sa langit. Si Kristo ay naparito upang bigyan tayo ng buhay ng Diyos. Para ibigay sa atin yung buhay ng Diyos. At yung buhay na yon, paano natin ipamumuhay yung pag meron tayo ng buhay na yun? Nagbigay ng halimbawa si Jesus kung paano natin ipamumuhay yun. At yun yung kingdom living, no? Na tinalakay natin sa series natin na Sermon on the Mount. Isipin nyo, buhay ba ng Diyos ang buhay na maging alipin ka ng bisyo? Yung ba ang buhay ng Diyos na maging alipin ka ng isang bisyo? Buhay ba ng Diyos na ikaw ay mamuhay na maging palamura ka, mapanlait ka? Buhay ba ng Diyos na ang isipan mo ay puno ng kalaswaan? Buhay ba ng Diyos na ikaw ay mahalay? Hindi ng buhay ng Diyos. Yun ay umaalipin sa tao. Yun ay buhay na yung buhay mo ay ninakaw ng kaaway. Yun yung buhay na nagpapailalim ka sa kamatayan. Actually, hindi buhay. Yun ay kadiliman. Yung ganun pamumuhay. Kaya nga pag ang isang tao ay napalaya sa mga ganun, sa ganung klaseng buhay, alam nila, no, na sila ay nasa liwanag na ngayon. Dahil yung buhay na ganun ay buhay sa kadiliman. Kaya nga yung pagpunta ni Kristo dito, nag-offer siya ng buhay, no? Para tayo mga tao na namumuhay sa kadiliman o nag-aapuhap sa kadiliman ay makakita ng liwanag. Those people na talagang halos ang buhay nila ay nilalarawan na lamang ng kapaitan, bitterness, no? Pagkamuhi, panlalait sa kapwa, kawalan ng pagpapatawad, pagkaalipin sa bisyo, pagkaalipin sa alak, sa droga, sa sex, yung mga taong nandun sa ganung kalagayan. Those people who are living in darkness, sa pamamagitan ni Kristo, ito ang liwanag. Kaya sabi ni Kristo, blessed kayo dahil narito na ang kaharian ng Diyos. At siya mismo yung hari. Na kung si Kristo, na tao at Diyos, ay kikilalanin nila sa buhay nila, mayroong bagong buhay. At yun ang gusto ni Kristo talaga. Kaya siya naparito sa lupa upang bigyan ng buhay. Upang baguhin ang buhay ng tao. Kung paano ba baguhin ang langit at lupa sa takdang panahon. Mayroong buhay na pag-asa dahil si Kristo ay naparito. Tao at Diyos. Ang isang taong naligtas, no, yung sinasabi nating salvation, ang isang taong nakaranas ng salvation, ang kaligtasan, ay nahango mula doon sa buhay ng kadiliman. Napatawad siya, unang-una yun, napatawad siya ng Diyos, nahango siya mula sa buhay ng kadiliman at umuusad siya. Sumusunod siya doon sa tala, doon sa liwanag, doon sa morning star na kinikilala natin, walang iba kundi si Jesus. Sinusundan niya yun hanggang siya ay matulad kay Jesus mismo. Yun ang kaligtasan. Hindi lamang basta tinanggap mo si Kristo sa langit ka na. Hindi yun. Hindi na kaligtasan.
At gusto kong sabihin na ang buhay ng isang taong nahahango mula sa madilim na pamumuhay at umuusad tungo sa pagiging tulad ni Kristo ay langit sa lupa. Ha? Ang buhay ng isang taong nahahango mula sa madilim na pamumuhay at umuusad tungo sa pagiging tulad ni Kristo ay ang langit sa lupa o pagiging mamamayan ng langit ng isang tagalupa. At pagkalipas ng buhay niya dito sa lupa, kakasamahin niya ang Diyos sa kanyang daigdig. Yun. Ito ang kaligtasang dinala ng Diyos nang siya ay magkatawang tao. Di ba ang ganda nun? Ha? Di ba napakaganda na tayo ay mayroong ganong Christmas gift mula kay God? Na ang pinakamalaking problema natin, yung tayo ay nag-aapuhap sa kadiliman ng buhay na ito, ngayon ay may liwanag na dahil si Jesus ay naparito. Walang ibang tao makagagawa nun para sa atin. Walang ibang tao. At dahil si Jesus ay hindi lamang tao, siya ay Diyos at tao, magagawa niya yan para sa atin. Mayroong buhay na pag-asa. Habang nasa lupa pa tayo, ang kaligtasang tinutukoy sa Biblia ay yung pamumuhay na napatawad ng Diyos, nararanasan yung buhay ng Diyos at umuusad tungo sa pagtulad kay Kristo. Pag namatay na tayo, ang kaligtasan naman ay yung pagsama natin sa piling ng Diyos. Pero yung pagsama natin sa piling ng Diyos, hindi pa ngayon yun. Unless na gusto nyo na. Pero hindi pa ngayon yun. Ang kaugnayan mo sa Diyos at ang pagsunod mo kay Kristo, kaugnayan mo kay Kristo at ang pagsunod mo kay Kristo habang ikaw ay narito pa sa lupa, ang magsasabi kung ikaw nga ay citizen of heaven, mamamayan ng langit. Yun ang magsasabi. So, yun ang pag-asa na binigay ni Jesus. At kaya ang Christmas, kasama yung hope merong bulong na pag-asa ang Kapaskuhan. Whispering hope. Mayroong bulong na pag-asa. Sinasabi lang sa atin ng Diyos, ako'y narito. Kung pagod ka na sa buhay mo, narito lang ako. Hindi niya tayo sisigawan. Hindi niya isasaksak yung sarili niya sa atin. Binubulong niya lang sa atin yung pag-asa na yan. At tayo ang magpapasya. Kaya kung sa palagay niyo, pagod na kayo sa buhay na mapanlait, hindi na makapagpatawad, alipin ng bisyo, alipin ng alak, alipin ng droga, alipin ng sex, alipin ng mahalin na kaisipan. Kung sa palagay niyo, ayaw niyo na yan, ayaw niyo na sa mga bagay na yan, bumubulong ang Diyos. Narito ako, naparito ako, nakisama ako sa inyo, at naranasan ko, alam ko ang kalagayan niyo, pero mayroong pag-asa. Pag kayo ay lumapit sa akin, sinasabi ng Diyos sa atin to, at nga, di ba, sa Matthew chapter 11, binanggit niya sa verses 28 and 29, come to me, lumapit kayo sa akin, lahat kayong mga napapagal. Kapag pagod na kayo sa buhay na ganyan ng kadiliman, si Jesus ay nariyan. Siya ay Diyos na tao rin, at siya ang merong kakayanan at tanging merong kakayanan na magbigay ng pag-asa. At nariyan siya para maging kaibigan natin. Nagpunta dito si Jesus para maging nagpunta dito si God sa pamamagitan ni Jesus para kaibiganin tayo. Para maging kaibigan tayo. At kapag napasama kayo sa ganung kaibigan, mag-iiba yung takbo ng buhay ninyo. Kaya itong God-man na ito, itong Diyos na nasa katawang tao, itong Diyos na nasa katawan ng isang tao, nasaan yung laman, itong Diyos na ito, hindi lang basta Diyos na nasa isipan natin. Si Jesus ay hindi lang basta isang larawan na nasa isipan natin. Si Jesus ay hindi lamang isang abstract na larawan o figure. Si Jesus ay hindi lamang isang pangalan, bagamat ang kanyang pangalan ay talaga makapangyarihan at napakatamis. Pero si Jesus ay si God na gumawa sa atin mismo.
Siya ang gumawa sa ating katawan, sa ating buhay, sa lahat-lahat siya ang gumawa. At naparito siya para magbigay ng buhay at para maging kaibigan natin. At yun ay ginawa niya nang siya ay naging tao. Kaya kapag naranasan nyo na maging kaibigan si Jesus, you are befriending God Himself. Kinakaibigan nyo ang Diyos mismo na gumawa sa inyo. Yun ang napakasarap na buhay. At sa puntong ito, gusto kong hamunin ang lahat sa inyo. Itong Paskong ito, no? Kaibiganin natin si Jesus. Nang higit pa, makipag-isa tayo sa Kanya. Talagang sabihin, Lord, I want you to become my friend. Gusto kitang maging kaibigan ng totoo sa aking buhay. Tayo manalangin. Lord, sa tanghaling ito, we thank you for becoming a man. Salamat sa pagpunta mo rito sa katawang tao upang kami ay bigyan ng buhay at maranasan namin ang buhay na yan. At para maging kaibigan ka namin. At nais namin sa mga sandaling ito, Panginoon, na itong Kapaskuhan ito ay tunay nga na maranasan maranasan namin ang pag-asa na yan, ang buhay na yan, at ang pagiging kaibigan mo sa amin. Marahil na sa amin dito, mayroong mga hirap na sa buhay, sawa na sa madilim na pamumuhay. Lord, nilalapit ko sila sa iyo. Bigyan mo sila ng bagong pag-asa. Ibulong mo sa kanila ang pag-asa na yan. Gumawa ka, kumilos ka sa buhay nila, Panginoon. At maging regalo nila sa Paskong darating ang isang bagong buhay. Isang napakagandang buhay. Isang mabuting buhay na mula sa iyo. Pinupuri ka namin ngayong umaga, ngayong tanghali, sa pangalan ni Jesus. Amen.